Biglang namayani ang katahimikan sa lugar. Nakapikit pa rin ang mga mata ni Crowan, ngunit binuksan niya ito nang hindi na niya maramdaman ang anumang tunog o galaw. Bahagyang nagulat siya, bakit? Mahinahon na sumagot si Narcissus, tapos na ang laban. May takot na ekspresyon sa mukha ni Crowan. Kung pababayaan mo akong mabuhay, palagi akong maghihiganti, sabi niya. Ngunit walang pakialam ang bata. Gawin mo kung ano ang gusto mo, sabi niya nang may kumpiyansa. Kahit kailan, kaya pa rin kitang talunin. Nagpumilit si Crowan na umupo. Oo, nahihirapan ako habang ikaw ay walang kahit anong sandata sa kamay. Naiintindihan ko na ngayon, nilampasan mo lang ako sa lakas. Umiling ng bahagya si Narcissus. Mali, sabi niya, nalito si Crowan. Nakikita ko ang tatlong paraan upang manalo kahit wala akong sandata. Labis ang pagkagulat ni Crowan. Tatlong paraan. Malamig na tumugon si Narcissus, gusto kong makita ang iba mo pang kakayahan. Tumawa siya ng malakas, hehe, baliw ka talaga. Pinapaalala mo sa akin ang isang nakakatakot na alaala. Mapagmataas na sinabi niya. Hoy, nakita mo namang natalo na ako. Mukhang simula ngayon, ikaw na ang bahala sa lahat ng ito. Naiintindihan mo, di ba? Habang sinulyapan niya ang blondeng lalaki, kitang-kita ang takot nito. Hindi, Crowan, huwag ka nang malungkot. Hindi mo ba nakikita na ginawa ko ang lahat pero natalo pa rin ako? Biglang tumahimik ang buong lugar nang marinig ang isang pamilyar na boses. Ang blondeng lalaki ay may hawak na matalim na punyal, at ang isa pang kamay ay nakabalot sa leeg ni Casa ng mahigpit. Kapag may gumalaw, patay na ito, banta niya ng magaspang. Bigla na lang, may mabilis na tumama sa kanyang mata, dahilan upang bumagsak siya sa sakit at sumigaw ng malakas. Dahan-dahan siyang bumagsak habang nakatakas si Cosina mula sa kanyang pagkakahawak. Sinamantala ni Cosina ang pagkakataon at buong lakas na binangga ang katawan niya, nagdulot ng malakas na sigaw na umalingaw sa buong paligid. May isang nagtanong, ano ang inihagis mo? Habang ipinabagsak ni Speos ang hawak nito, sagot niya, oh, wala naman, isang barya lang mula sa walang kwentang yun. Bumagsak ang barya sa lupa. Sa wakas, nagamit din, hindi ba? Ngumiti si Speos nang may kumpiyansa. Iniunat ni Narcissus ang kanyang katawan, bumangon, at dahan-daang bumaba sa harap ng mga mata ng mga nagulat. Pagkatapos, mabilis siyang lamandang sa harapan ni Cosina. Oh, Narcissus, masayang sigaw ni Cosina. Tumayo siya sa harapan nito, hinarap ang mga taong nakatutok ang mga kutsilyo sa kanya, at sumigaw, kung hindi pa kayo sumusuko, lumapit kayo sa akin. Nakita ng mga tao ang malamig na ekspresyon ni Narcissus at ang kanyang nakakatakot na aura na nagdulot ng takot sa kanilang mga puso. Kaya't mabilis silang nagsitakbuhan. Lumingon si Crowan at mapagmataas na nagdeklara, pasensya na, pero wala pa akong balak magpaalam sa mundong ito. Napasigaw si Katina, hulihin siya. Siya ang pumatay sa aking lingkod. Matulis na tumingin si Narcissus na may malamig na ekspresyon, dahilan upang magulat ang lalaki sa kanyang nakakaigting na aura. Nagpakita si Speos ng nakakatakot na ekspresyon, dito ka lang, mariing sabi nito. Ngunit hindi pumayag ang lalaki at agad na itinaas ang kanyang kutsilyo. Mabilis na nahawakan ni Speos ang kamay nito at piniga, dahilan upang magpumiglas ang lalaki. Kung gusto mong pumatay ng isang tao, nanlaki ang mga mata ni Casa sa gulat ng bahagyang gumalaw ang mga labi ni Speos, maging handa ka ring mamatay. Hawak ni Speos ang kutsilyo at itinulak ito diretso sa dibdib ng kalaban. Tumalsik ang sariwang dugo sa paligid, at kitang-kita ang pagbaliktad ng mga mata nito habang nawala ng buhay. Magaling, sabi ni Speos matapos makitang hindi na gumagalaw ang kalaban. Hinugot niya ang kutsilyo ng mariin, at tumilamsik pataas ang dugo. Lumingon si Speos, solusyon na ang problema, kaya't 50-50 na ang pagkakataong tama ka. Takot ang blondeng lalaki. Ano? Nakasilip ang mabagsik na intensyon sa mga mata ni Speos. Anong kamay ang hawak ko sa kutsilyo? Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot at nagsimulang magpawis ng labis. Nang tumingin siya pataas, napansin niyang nakakatakot at mapanlinlang ang ekspresyon ni Speos. Hindi ba mas masaya yun? Dahan-daang lumapit si Speos sa kanya, dahilan upang manginig siya sa takot. Kung hindi ka pipili, bakit hindi ka nalang mamatay ngayon? Utos ni Speos. Nangangatog ang lalaki sa takot, oo, kanang kamay. Tama,
kanang kamay. Bahagyang gumalaw ang kutsilyo sa kamay ni Speos. Tama ka, sabi niya ng malamig habang puno ng takot ang mukha ng lalaki at tuloy-tuloy ang kanyang pagpapawis. Bigla na lang inihagis ang kutsilyo diretso sa leeg ng lalaki at agad siyang bumagsak habang tumalsik ang dugo. Matigas na sinabi ni Speos, hula mo'y tama, kaya matatanggap mo ito. Nakita ito ni Kostina at napasigaw, hoy. Lumapit siya at nakakunot ang noo, pumatay ka ng tao. Walang pakialam na sagot ni Speos, so? Halos pinatay ka na niya, di ba? Nanatili ang kalmado niyang ekspresyon. Harapin mo ang katotohanan. Masaya na ang wakas na ito. Sumigaw ng malakas si Kostina, pwede mo naman siyang ibigay sa mga gwardya para maparusahan ng naaayon. Malamig na sinabi ni Speos, oh, at ano sa tingin mo ang mangyayari? Kakaiba nga naman, habang nakatingin ka sa kanya na may hatol. Dahan-dahan siyang naupo. Kung papatayin natin siya at ililibing ang katawan niya, hindi ka mapaparusahan ng iyong ama, tama ba? Sandaling nagulat si Kostina, parusa. Walang patid na sinaksak ni Speos ang lalaki gamit ang kutsilyo ng paulit-ulit, hindi ba ito nangyari dahil sa'yo? Bahagyang tumingin si Speos ng matalim, anyway, gusto ko lang naman tumulong, kaya huwag mo akong tingnan ng may pagkadismaya. Sandaling napako si Kostina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning at malabo. Lumapit si Daises at marahang sinabi, hindi ko alam kung sasabihin ko ito, pero tama siya. Mahinahon niyang ipinaliwanag, gustong maglakad-lakad ng dalaga para makalanghap ng sariwang hangin, kaya't palihim siyang gumamit ng karwahe patungo sa gubat. Sa di inaasahan, nakasalubong niya ang mga tulisan. Inialay ng kanyang lingkod ang buhay nito para iligtas siya. Sa halip na humarap sa mabigat na parusa, kailangan mo lang makinig sa ilang reklamo mula sa kapitan. Ang kanyang lingkod ay nagbuwis ng buhay para protektahan ka, kaya makakatanggap ng malaking gantimpala ang kanyang pamilya, at makakapahinga siya ng may kapayapaan matapos ito. Tahimik lang si Speos habang hawak ang kutsilyong may dugo. Maingat na dagdag ni Daises, kami at si Narcissus ay mahaharap sa mahirap na sitwasyon. Sagot ni Kostina nang bahagyang nakayuko ang mga mata, naiintindihan ko, ako na ang bahala dito. Walang magkakaproblema. Habang tinatanggal ni Narcissus ang pagkakatali sa kanya, sinabi niya, Kostina, may isa pa akong hiling. Nabigla si Kostina, ha? Ano yun? Mahinahon niyang sinagot, huwag ka nang magtago at umalis ng palihim muli. Gulat na gulat si Kostina, ha? Nang makita ni Narcissus ang kanyang reaksyon, malumanay niyang ipinaliwanag, iba ka sa amin, pahalagahan mo ang iyong katayuan. Mas mabuti ito para sa lahat. Natulala si Kostina, iba ka, sabi ni Narcissus, saka siya tumalikod. Mahaba na ang gabing ito. Ihahatid kita pa uwi. Nasa unahan siyang naglakad ng may kumpiyansa at malamig na ekspresyon. Sumunod ka, sa isang ibang lugar, sa gitna ng kumikislap na mga apoy at mabilis na yabag ng maraming tao, narinig ang sigaw ni Terce, hilahin niyo ng mas mahigpit yan. Utos niya, kayong tatlo, hilahin niyo kasama niyo sila. Abala ang lahat sa pagtatrabaho. Kapitan, hindi mo ba nakikita na abala ako? Kung hindi naman importante, iulat mo na lang mamaya. Isang tao ang tila nag-aalangan, ngunit maingat na sumagot, pasensya na, pero sa tingin ko ay mahalaga ito, sir. Tinitigan siya nito ng seryoso at mahinang nagsalita, may dumating na bisita. Nakunat ang noo ni Reus. Bisita sa ganitong oras. Pumasok siya sa loob at dalawang tao ang nandoon na yumuko at bumati, Sir Reus. Maingat siyang lumapit. Ano ang ginagawa ng mga mararangal dito sa ganitong oras? Hindi ba mas importante ang iba? Kitang-kita sa mukha niya ang pagkadismaya. Anong dahilan ng pagpunta niyo rito sa lugar na ito? Hindi nila naisip at dinala kayo sa silid ng gladiator. Isa sa dalawang tao ang ngumiti ng bahagya, ayos lang, gusto lang namin pumili ng isang lihim na lugar. Tila naguluhan si Reus, ha? Ipinaliwanag ng dalawa, may mahalaga kaming kailangang pag-usapan sa iyo, Sir Reus. Matagal na naming pinag-isipan kung sasabihin ba namin ito sa iyo o hindi, ngunit sa huli, naniniwala kaming iisa lang ang magiging pananaw natin. Makikita ang labis na seryosong ekspresyon sa mukha ng isa. Nandito kami dahil hindi matatapos ang bagay na ito nang wala ang tulong mo. Tahimik na nag-isip si Reus. Ano ang gusto nila? Ang mukha ng isa pang lalaki ay seryosong seryoso. Ano ang tingin mo sa emperador? Bahagyang tinanong ni Reus, anong ibig mong sabihin?
Paano ko magagawang husgahan ang dakilang emperador? Kailangan lang natin siyang paglingkuran ng pinakamainam. Hindi masaya ang lalaking suot ay kulay blonde na buhok. Reus, hindi mo kailangang mag-ingat sa amin. Mahinang sinabi ni Reus, hindi ito tungkol sa pag-iingat. Siyempre, ito ang dapat gawin ng isang tapat na lingkod. Diretsahang nagtanong ang lalaki, kung gusto naming patayin ang emperador, tutulungan mo ba kami? Na may seryosong ekspresyon, sinabi ng lalaking may berdeng buhok at nakakatakot na itsura, ang baliw na emperador na yan, kung magpapabaya tayo, kakalat ang kabaliwan niya sa buong imperyo. Dagdag agad ng lalaking may blonde na buhok, naalala mo ba ang ikalawang insidente? Ganito ba ang pag-uugali ng emperador ng isang dakilang imperyo? Kahit ang isang gobernador ng maliit na rehiyon ay hindi gagawin yan. Inabandona na ng pinuno ang karapatan sa pamumuno sa bansa. Hindi natin maaaring hayaang manatili ang isang kagaya niya sa trono. Nalito si Reus. Sabihin na nating tama kayo, pero bakit naman ninyo sinabi ito sa akin? Mahinahon niyang ipinaliwanag, ako ang pinakamalapit at tapat na lingkod ng emperador. Kung tatanggihan ko ang alok na ito at isusumbong ko ito sa kanya, tiyak na katapusan na ng mga buhay niyo. Alam kong hindi kayo mga mangmang at batid niyo yan. Kaya paano niyo nagawang isipin ito at sabihin sa akin? Na may mabigat na ekspresyon, tumahimik si Reus. Sa nakikita ko, parang sinasakripisyo tayo o nahuhulog sa patibong ng iba. Kailangan kong alisin ang pagdududang ito. Nakakunot ang noo ng lalaki at sumagot, sasagutin ko ang tanong mo. Sa kanya mahinahong ipinaliwanag, tapat lang na sinasabi namin, ngayon, bukas, o kahit ngayon mismo kung pupunta si Lord Reus sa palasyo at isiwalat ang aming balak, hindi ko maisip kung ano ang gagawin sa amin ng emperador. Wala kaming ibang pagpipilian kundi ang magpakamatay para makaiwas sa pagpapahirap at maprotektahan ang aming mga kakampi. Matinding sinabi ng lalaking nasa tabi niya, ngunit alam namin na hindi yan gagawin ni Lord Reus. Mahigpit na tanong ni Reus, paano kayo nakasisigurado? Mahinahon niyang tugon, sa buong mundo ng mararangal, si Reus lang ang may kakayahang manipulahin ang emperador, at siya rin ang pinakatakot sa emperador. At walang sinabing iba pa. Bahagyang gumalaw ang kanyang mga labi, hindi ko itinatanggi yan, tumingala siya. Pero bakit kailangan ko, o kahit na ang imperyo, matakot sa kanya? Kahit gustuhin niyong patayin siya, hindi ako ang tamang tao para gawin yan. Nakalimutan niyo na ba ang trahedya ng nakaraan? Malamig na sabi ng isa, oo, pero gusto pa rin naming gawin ito, kaya kung sino ang panganib na makipagkita sa iyo. Lumaki ang mga mata ni Reus, mukhang nakakatakot. Patuloy niya, hanggat tinutulungan kami ni Lord Reus, magagawa nating patayin ang baliw na emperador at mailigtas ang Roma. Idinagdag ng kasama niya, hinihingi namin ang tulong mo dahil alam naming sulit ito. Tahimik na nag-isip si Reus ng matagal, na tila walang ekspresyon sa kanyang mukha. Makalipas ang ilang sandali, sa bulwagan na may dalawang parol na nakasindi sa pintuan, narinig ang boses ni Reus, bumalik na ako. Sa tapat niya ay isang babaeng elegante ang anyo. Hindi ba't sinabi mong magpapalipas ka ng gabi doon? Dahan-daang umupo si Rita. Ang mga komplikadong usapin na yun ay nagbigay sa akin ng sakit ng ulo at labis akong napagod kaya gusto kong umuwi at magpahinga. Maayos na sabi ng babae, dahil nandito ka na, gusto kong parusahan mo ang babaeng yun. Sandaling nagulat si Reus, ha? Paglingon niya, nakita niya si Cosina na nasa miserableng kalagayan. Nauutal itong nagsalita, ako. Nanlaki ang mga mata ni Rita sa gulat. Ano ang nangyari sa mukha mo? Sa katahimikan ng gabi, biglang nag-alab ang galit niyang boses, mga hanggal, walang kwentang mga tao. Anong ginagawa niyo dito sa bahay ko? Pinagpapalo niya sila ng latigo, galit na sigaw, tumakas ang babae habang kayo ang nagbabantay. Patuloy sa pagluhod ng mga tauhan niya, nagsusumamo, patawad, Panginoon, ipinapangako namin na hindi na ito mauulit. Hindi sila pinansin ni Reus at nagpuyos sa galit, halos mapatay ng mga hampas lupa na iyon ang anak ko, tapos gusto niyong patawarin ko kayo. Direkta niyang pinagalitan at pinalo ng latigo ang isa sa mga tauhan, wala kayong malasakit. Sinaktan niya ang bawat isa ng buong lakas, habang napapasigaw sila sa sakit. Habang si Cosina ay nanatiling kalmado, pakiusap niya, Ama, tama na po. Ama, tama na. Patuloy siyang nagsusumamo, mamamatay sila kung magpapatuloy ka. Sandaling tumigil si Reus at kumislap ang mga mata niya.
Siyempre dapat ko silang patayin, muntik ka nang mamatay. Pinatindi niya ang boses, kahit patayin ko lahat ng lingkod dito ngayong gabi, makakabili ako ng bago bukas. Bakit ka mag-aalala? Mahinang protesta ni Kusina, Ama, huwag mong sabihin yan. Nakakatakot. Hindi na mapigilan si Reus, muling tinaas ang latigo. Tama na, kailangan mamatay kayong lahat. Nag-echo ang mga sigaw ng paghihirap sa buong silid at hanggang sa pasilyo. Walang magawa si Kusina, umiiyak siya at humihiling, tama na po, Ama, tama na. Humikbi siya, puno ng lungkot at miserableng nakikiusap, maawa ka. Agad na bumagsak ang latigo sa sahig ng may tunog. Walang emosyon niyang sinabi, nabuhay kayong lahat dahil sa anak ko. Kung sino man ang magbibintang sa kanya sa nangyari ngayon, tatapusin ko kayo dito mismo. Ang mga tauhan niya, sugatan at duguan mula sa mga palo, ay tumango, opo, Panginoon. Kumislap ang mga mata ni Rides na may nakakatakot na intensyon at idineklara na ang parusa ay aabot sa driver na namatay sa labas. Kahit ang paglabas kay Kusina ay malaking kasalanan, isinakripisyo niya ang buhay niya para protektahan ng Panginoon at sapat ng parusa ang kamatayan niya. Nakatingin sa mga tauhan, nagpatuloy siya, isang gintong barya ang ibibigay sa pamilya niya para sa katapangang ipinakita niya. Higit pa riyan, kung mayroon man siyang mga utang, gaano man kalaki, ay babayaran ko lahat, sabi ni Reus. Ayusin ang kanyang libing ayon sa kanyang katayuan. May isa sa kanila ang tumugon, luhaan, malapit nang sumikat ang araw, Panginoon. Ngunit mabilis na sinabi ni Reus, hindi, gagawin ko ito ngayon din. Napakuyom ng mga kamao si Reus. Kung naiintindihan niyo na ang lahat, umalis na kayo sa harap ko at ayoko nang makita ang mga mukha ninyo kahit isang segundo pa. Magkatabing nakatayo ang mag-ama sa ilalim ng mahiwagang liwanag ng buwan. Bakit mo yun ginawa, Ama? Lahat ng ito ay dahil sa akin, tanong ni Kosa. Tumango si Reus, oo, may kasalanan ka rin. Malamig ang kanyang tugon, pero para sa mga mabababang katayuan, ang mga lingkod, may responsibilidad silang protektahan ka mula sa anumang kamalian. Ang pagtalikod sa responsibilidad na iyon ay hindi maliit na kasalanan. Bahagyang yumuko ang mga mata ni Kosa at malungkot ang kanyang anyo. Nagpatuloy si Reus, ang gantimpala para sa driver na namatay ay upang ipaliwanag ito. Mahina ka, Kusina, pero karamihan sa mga lingkod ay hindi alam na tumakas ka mula sa bahay. Tugon ni Reus, Kusina, hindi mo kailangang magpaliwanag sa kanila, malumanay niyang sinabi. Ganito ang buhay nila, at ganito ang ating buhay. Isipin mo na lang yun at magpatuloy ka. May malaking agwat sa pagitan ng mga maharlika at mga karaniwang tao na wala tayong magagawa. Sa mga maharlika, sinasabi niyang ang ina niya at siya ang pinakatangi. Dahan-daang naalala ni Kusina ang mga sinabi ni Narcissus na huwag muling tumakas. Napuno ng pag-iisip ang kanyang isip at tila litong-lito si Kusina. Ang likod ni Narcissus ay nakatalikod at malamig niyang sinabi, iba ka sa amin. Mamuhay ka ayon sa iyong katayuan, mga kamay sa likod, walang ekspresyon, tulad nito sa lahat ng bagay. Habang inaalala yon, hindi maiwasang malungkot ang kanyang puso. Mahinang inalo siya ni Rita, iniisip mo pa rin bang masyado akong mahigpit ngayon? Kailangan pang gumawa ng mas masahol na bagay ang iyong ama para sa kapakanan ng pamilyang ito. Ngunit sa kanyang kaibuturan, tila may balak siyang masama. At gagawin ko ito sa lalong madaling panahon, may bahid ng pagtataglay sa kanyang mga mata habang nakatingin si Reus, na para bang nagplano ng isang bagay. Inutusan niya si Kusina, mula ngayon, tandaan mong magpapasama ka ng mga bantay kapag lalabas ka. Karaniwan, nagpapayo ako sa iyo, pero iba ang pagkakataon ngayon. Hinawakan niya ang kanyang mga balikat. Bilang iyong ama at ang Panginoon ng tahanang ito, ito'y utos na kailangan mong sundin. Naiintindihan mo ba? Medyo malungkot ang mukha ni Kusina, bahagyang yumuko ang kanyang mga mata at mahinang tumugon, opo, ama. Ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Ama, bahagyang nagulat si Rita, siya ay tila nauutal at nag-aalangan tungkol sa mga bantay. Nagtanong siya sa malabatang tono, maaari ko bang gamitin si Narcissus bilang tagapagtanggol? Nagulat si Reus, Narcissus. Mahinang sabi niya, oo, sa tingin ko mas mapagkakatiwalaan ang isang tulad niya bilang bantay. Mabilis na tumalikod si Reus at malamig na tumugon, hindi, kahit sino maliban kay Narcissus at kay Shija.
Bahagyang nairita si Kusina. Bakit? Sagot ni Reus, pag-aari na sila ng emperador ngayon. Hindi makapaniwala si Kusina sa narinig at tumugon siya ng malungkot, Opo, Panginoon. Mahinang inalo siya ni Tiis, huwag kang mag-alala, ang iyong ama ang bahala sa lahat ng bagay at mag-aayos ng isang bihasang bantay. Kailangan mo lang magpahinga ngayon, gabi na. Dahan-dahan siyang tumugon, Opo, Panginoon. Tinitigan ni Tiis ang likod ng kanyang anak, seryoso ang mukha. Hindi na ako maaaring umatras. Kailangan kong kumilos. Babaguhin ko ang lahat. Napuno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Ako si Reus. Sa labas, sumisikat na ang araw. Isang boses ang narinig, nag-enjoy ba kayo lahat? Ito ang tagapagsanay ng mga gladiator, nakapamewang na buong yabang at sinabi, buti naman at walang sinubukang tumakas. Mukhang nakabawi na kayo mula ngayon, magsisimula na tayo ng pagsasanay para sa susunod na laban.